Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday morning. Grabe ang mga news natin ngayon. Nako, delicades mga idol, no? Delikado ang pwedeng mangyari sa atin sa mga susunod na araw. Pwedeng delikado in a good way, delikado in a bad way, mga idol, no? So punta muna tayo sa ating crypto bubble. So ngayong day, medyo may mga nag-pump, no? Meron ding mga nag-red. Yung Pepe, red ngayon. Yung Pi, red ngayon. Partcoin, red. XRP, pump ng 4%. Pero, sa hours, mga idol, medyo nag-recover na yung iba. No? Medyo kulay green tayo ngayong oras na to. Mga loads, no? At syempre, mamayang gabi, 8:30 PM, magkakaroon tayo ng medyo volatility kasi medyo mabigat tong core retail salesman tsaka retail salesman, mga idol, no? So mamaya yan, naku, ilang araw na lang. Almost isang tulog na lang. Mamaya pag tulog mo, bukas wag ka matulog ng hanggang alas 2 ng madaling araw. Ano na, FOMC na, mga idol, no? So kaabang-abang 'yan. Ito mamaya siguro hindi ako sure pero baka mag-live mamaya si Boss Robo kasi tuwing Tuesday 'yon, tapos may event pa mamaya. Baka mag-live siya ng trade, so baka sumabay tayo mamaya. Shoutout kay Boss Robo Coins, mga idol, no. So bago tayo mag-start ng news, alam niyo na ang request lang is pa-like ang ating video syempre, at sa mga gusto ng ganitong content, everyday news update, trending news, crypto and trending news sa X, mag-subscribe na kayo sa ating channel, mga idols, no? So kung papansin niyo, XRP nag-pump siya kagabi pero ngayon nag-correct na siya, no? So etong guhit na to, sa tingin ko itong ating triangle dito, baka dito siya mag-consolidate, no? Ng ilang oras or ilang baka abutin ng Thursday, no? Pwede siya dyan and bumagsak or pwede rin namang lumipad. Ganun yung sa tingin natin na pwede mangyari dyan, mga idol, no? So sa ngayon, binasag niya to. So goods na goods. Pero papansinin nyo yung XRP yung naghalos 5%. Pero Bitcoin, ganun din pero hindi siya ganun kataas, no? Kasi hindi siya yung talagang gumano katulad ng XRP. So correction din to, mga lods. Pero sa ngayon, happy tayo dahil nabasag niya na tong kanyang resistance dito sa atin, mga idol, no? Lumayo na siya sa ating lock profit. So magkano na ba to? 10,000. Nung nakaraan 7,000 na lang to, 6,000. Ngayon meron tayong 10,000 profit. So ayan umpisa na natin ang ating maiinit na news ngayon. Grabe, nakakatakot na yung news ngayon, mga idol. Nako, yung NWO. Alam niyo ba yung NWO? Meron na atang balak yung NWO yung New World Order, no? Kakaroon ata ng big movement silang gagawin. Nako, abang-abang tayo diyan. Malapit yung mga news natin ngayon. Grabe, yung mga news natin medyo mabigat. So, hintayin nyo Abangan nyo hanggang matapos yung ating news, no? Dito muna tayo. Nako, pumasok na. Nako, makikialam na ata. Sabi dito, mga idol, North Korea is rumored to have offered Iran a nuclear weapon. So, lingid sa inyong kaalaman, medyo hindi close ng North Korea ang Israel. No, sabi nga dito, North Korea has never recognized Israel. So, mas mas kung pipili si Kim Jong-un, tama ba pangalan niya? Mas pipiliin niyang tulungan yung Iran kung sakali daw. Kasi syempre, bukod sa hindi niya close yung Israel, kalaban niya yung US, no? Syempre, kontra to, 'di ba? Kasi allied ng Israel yung US eh. So, syempre, eto si Bandolp, tutulungan niya yung kalaban ng US, 'di ba? Ganun 'yun. So, ayan, no? Makikialam na ba? Ito ang matindi, no? Israel Prime Minister Netanyahu warns Americans of incoming attack. Today it's Tel Aviv, tomorrow it's New York. Grabe, no?
parang nakakataas ng kilay ito kasi ba't si Netanyahu yung nagsasabi nito, hindi mismo yung Iran? 'Di ba? Parang pinoprovoke talaga niya na may mangyayari sa US, parang ganoon eh. Parang ganoon yung lumalabas. Ito mga lods, ang tindi nito. Live, no? The Israeli military struck the Iranian state TV studio while they were live on air. Holy crap, sabi dito, this is insane to watch, no? Si ate, ayan, nagre-report siya, di ba? Sige nga, ano yun natin? Ayan. Grabe, no? Naka-live on TV, biglang tinamaan sila ng missile. Hindi ko alam kung eto yung tumama. O, eto yung tumama mga lods eh. Ito yung nasa likod niya. Ayan, no? Di ba? Boom, ayun na kasi tumama na dun pero siguro nire-report niya lang yon. Tas biglang may tumama sa kanilang istasyon. 'Di ba? Grabe. Grabe yun mga idol, isipin mo nagre-report ka lang tas biglang may tumamang missile sa building nyo. Grabe yun, 'di ba? Tapos eto, isa to sa mga parang banta ni Trump, no? Trump has advised Iranians to evacuate from Tehran. He has also left the G7 meeting in Canada early and told his National Security Council to meet him at the White House upon his return tonight. What is about to happen? Prediction below. Kasi parang ganito yun mga idol, no? Binantaan ni Donald Trump yung mga nasa Iran, no? Yung Tehran, no? Yung lugar ng Tehran. Sabi niya, Iran should have signed to deal. I told them to sign. Parang sinasabi niya na, kasi sinabi ko na sa inyo magbati na tayo What a shame and waste of human life, sabi ni Trump. Simply stated, Iran cannot have a nuclear weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. Alam niyo kung ano yung kanyang, ba't niya sinabi to? Kasi kung titignan niyo dito, ayan nag-aalisa thousands of people fleeing Tehran after Trump wants them to evacuate immediately. 'Di ba? So, parang may info ito nabasa natin dito. Sabi dito, if Israel, kasi parang info dito, bobombahin ng Israel yung Tehran. Parang inunok nila yung Tehran. Parang ganoon. So, sinabi ni Trump, paalisin nyo na yung mga tao dyan kasi baka bombahin ng Israel yan. Parang ganoon yun. Sabi nga dito, if Israel was about to use a nuclear weapon to hit an Iranian nuclear site, kasi parang may nuclear site din sa Tehran and they didn't tell Trump they were about to do this, and Trump got tipped off anyway. So ni Trump, no? What might that look like? Would that look a lot like what you are currently seeing, sabi. I think Israel is about to hit an enriched nuclear site near Tehran and they believe that radiation will spread. So parang ganun, no? Atakihin ng Israel yung Tehran at medyo malakas yung pag-atake na gagawin nila. Kaya tinimbrihan na ni Trump yung Tehran na umalis na kayo dyan. No, may gagawin yung Israel na malupit kaya umalis na kayo. So kung titignan nyo dito, thousands of people, grabe, no? Umaalis na sila sa Tehran. Kasi baka, yun nga, no? Mayari sila mga idol. Nako, nakakatakot na yan mga lods, no? At hindi lang yun. Sabi dito, hindi lang sa Tehran, no? China just put out a call for all the citizens to leave Israel. Oh, ibig sabihin may gagawin din sa Israel. Something big is about to happen. So parang magkakagantihan to mga idol. Kasi sinabi nung China sa mga citizen nila sa Israel, umalis na kayo dyan. Diba? Magsialis na kayo. No? Magsialis na kayo dahil merong mangyayari. Ba't yung Pilipinas parang walang pakialam sa mga OFW natin sa Iran at sa Israel? Wala man lang sinasabi na, guys, umalis muna kayo, umuwi na kayo. No, baka mukhang medyo mainit na yung laban dyan, baka madamay kayo, umalis na kayo, wala. Anong topic dito sa Pinas? Anong topic? Impeachment. Ay nako. So yung mga bansa tulad ng China, no, mismong US pa nga nag-alala sa mga tao sa Iran na umalis muna kayo dyan dahil baka may mangyari dyan sa Tehran.
Tas yung China naman, sabi sa mga tao sa Israel, umalis na kayo diyan kasi gaganti o something. Nako, matindi to mga idol. Ano kaya mangyayari? So mainit-init yung week natin ngayon, tas magkakaroon pa tayo ng FOMC meeting ngayong week. Nako, mabigat to, baka magkakontrahan ng ano to, ng desisyon. No, kumbaga ito na sana yung desisyon, kaya lang may nangyari. Magbabago pa yung desisyon. Nako, ano kaya mangyayari mga idol? Sabi dito, Iran, the point of no return, sabi, no? Iran signals it wants to de-escalate hostilities with Israel and negotiate. I'm afraid it's too late for negotiation. Hindi ko alam kung sino nagsabi nito, si Netanyahu ata. What we will see in the coming days is that the US will be involved in the conflict and that Israel and the US will target Iran's nuclear facilities. Bad things coming. So, hindi natin alam kung ano yung magiging desisyon ni Trump ngayon kasi kapag nangyari to, parang gagawin ni Trump diyan, isa lang yung gagawin ng US, aatakihin nila yung nuclear site ng Iran para kahit ano pang mangyari, wala silang mabatong nuclear. Di ba? Ganun lang yun. Kasi kung mga missile, hindi ganun kalaki yung damage at pwedeng i-anticipate, no? Pero pag nuke kasi, mga idol, napakalaki ng damage. So, ang gagawin ng US siguro, atakihin nila yung nuclear site, no, ng Iran. Kasi sabi nga dito, Iran should have signed the deal. Iran cannot have a nuclear weapon. Ayun lang yun, sabi niya, simply stated, Iran cannot have a nuclear weapon. 'Di ba? So magalit na kayo kung magalit, kailangan namin pigilan yung nuclear weapon nyo, no? So ganun lang yung pwedeng gawin ng ano diyan, ng US. Siyempre pag nakialam yung US diyan para tanggalin yung nuclear weapon ng Iran, hindi natin alam kung anong gagawin naman ng mga allied ng Iranians, di ba? Kung anong gagawin nun. Sino ba mga allied nila? China, Russia, North Korea, putik yan. Anong gagawin ng mga yun? Oh, nakialam ka na, US Gusto mo, makialam na rin kami, ganun. Parang ganun lang yan eh. Naku, mabigat to. So, ngayon week, mabigat. So, eto naman, medyo may sinabi rito si Trump na medyo matindi, no? Parang ang galing ni Trump parang binabalance niya pa rin talaga kahit na nagkakaroon na ng ganyan. Parang kinukuha niya pa rin yung loob ng Russia. Sabi niya rito, Trump just torched the globalist at the G7 for facilitating the Ukraine-Russia war by preventing diplomacy with Russia. Sabi dito ni the G7 used to be the G8, no? Kasi dapat kasama yung Russia diyan sa G7. Kaya lang, Barack Obama and a person named Trudeau, yung dating Canada Prime Minister, didn't want to have Russia in. And I would say that was a mistake because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in. Sabi niya ganun, no? Sabi niya, kung di nyo tinanggal yung Russia sa G8, kumbaga G8 pa rin tayo ngayon, malamang walang ngayon, walang war, sabi niya, no? They threw Russia out, which I claim it was a very big mistake. You spend so much time talking about Russia and he's no longer at the table, no? Kasi nga wala na siya diyan You wouldn't have had a war, no? Kumbaga wala sanang war ngayon kung kasali siya. Sabi niya pa dito, Putin speaks to me. Sabi niya, no? He doesn't speak to anybody else because he was very insulted when he got thrown out of the G8. He was thrown out by Trudeau, who convinced one or two people along with Obama. He doesn't even speak to the people who threw him out, and I agree with him. No, parang ito, sabi nga, swerte pa rin, no, yung US kasi yung presidente ng US ay kinakausap ng presidente ng Russia. Kasi kung hindi si Trump yung presidente ng US, hindi makikipag-usap yun, no? Parang ganoon. Kasi si Trump lang yung kinakausap ni Putin mga idol. So kung meron man silang pag-uusapan, kilala nyo naman si Daddy Trump, ayaw ng war niyan, mga lodi. Matagal niya na sinasabi yun, ayaw niya, gusto niya peace, business lang. Kasi businessman to si Trump No, hangga't maaari, gusto niya business lang, hindi war. No, so hintayin natin kung ano yung magiging desisyon niyan. No, sa tingin ko,
Sa tingin nyo ba mga idol, lalala pa yung sitwasyon nito, mag-escalate to? Sa tingin ko sa posisyon ngayon, medyo magkakaroon pa ng kumbaga magkakaroon pa ng tension, no? Magkakaroon tension pero hindi aabot dun sa World War 3. Hindi aabot dun. Malabo mga idol. Yung porsyento ng magkakaroon ng World War 3 is malabo kahit natignan natin yung market. Tulad ng sinabi nito ni Dakobieski later, sabi niya, to all of who are calling for World War 3, if there were even a 50% chance of World War 3 right now, the S&P 500 wouldn't be 2% away from a new all-time high. No? Dapat hindi ganyan yung S&P 500. Dapat bagsak yan kung meron man tayong chance ng World War 3. Kasi mag-aalisan na yung mga tao dyan. Diba? In fact, the S&P 500 would be down over 30%. Negative 30%. Gold would be above 5,000, no? And oil price would be above $100 per barrel. If there were a 90% chance of World War 3, the S&P 500 would be down over 50%. Gold above $10,000 and oil price above $200 per barrel. Despite all the headlines, market says we are far from World War 3. Sabi niya, no? So sabi ko nga, magkakaroon lang ng tension, mga idol, pero yung World War 3 malabo yan. Kasi yung mga bilyonaryo, trilyonaryo, meron na ba trilyonaryo? Mga bilyonaryo, hindi sila papayag na magkaroon ng World War 3, mga idol. Kasi ano yun, hindi magiging maganda yun sa sitwasyon nila. Lalo na yung mga mayayaman, di ba? So kahit gaano ka pakayaman, pag nagkaroon ng World War 3, malulungkot ka, di ba? So ayaw nila ng ganyan. So mag-uusap-usap yung mga yan. Sino ba gusto niyan? Di ba? Yan. Sino ba gusto niyan, mga idol? Kasi yung alam niya yung mga tao, likas na sa mga tao yung ipakita yung kanilang lakas. Halimbawa, meron ako nalikha na weapon na pang mass destruction na weapon, pang gera talaga. Pero wala namang gera. Paano ko siya matitesting? 'Di ba? So, yung iba gagawa ng paraan para magkagera, para matesting yung weapon na yun. Parang ganoon may mga ganun yung may mga nabasa kasi akong ganun na libro dati na ano na sa tao yun, likas na sa tao na once na makapangyarihan ka, naghahanap ka ng way para mai-present mo yung kapangyarihan mo. Gagawin mo lahat kahit na magkaroon ng war. Syempre, pag nagkaroon ng war, talagang tuwan-tuwa ka, no? Kasi alam mo makapangyarihan ka eh. Di ba? So, may mga ganun talagang mga tao, no? So, ngayon, parang naisip ko nga eh. Kasi yung war business eh, di ba? Maraming ano yan eh. Maraming kumikita dyan, no, sa war. Sabi nga nila, isa yun sa mga pinakamalaking way para maging bilyonaryo kapag nasangkot ka sa war. Tas kumbaga nagsusupply ka ng mga weapon, mamahal kasi yung mga yan, no? So tuwan-tuwa yung mga businessman diyan o yung mga mayayaman, 'di ba? Pero syempre once na lumala yan, sayang lang din yung mga kinita nila, 'di ba? Kung madadamay sila kung talagang world war na, 'di ba? Kasi pag nag-world war na tas nag-nuclear war, wala na mabubuhay sa mundo. Mga idol, yung mga investment nyo, wala na may pakialam dyan. Mamamatay na tayo lahat. Diba? So sayang yung mga pinaghirapan natin. Ganun din sila. So ayaw nilang malumala ng sobra, di ba? So ito na, punta na tayo sa ating crypto news. Medyo mainit-init yung naging natin, balita natin sa trending news no? Crypto news na tayo. Pero bago tayo mag-start sa crypto news, mga idol, alam nyo na, sa mga wala pang crypto exchange dyan, no, check niyo yung link natin diyan sa description at ganoon din sa sa Cold Wallet, meron tayong link diyan ng CryptoBilis, mga idol, no. Ito na. The Genius Stablecoin Act to a final Senate vote this week. June 17 naman to, no, to June 21. The bill would bring USD-backed stablecoins under Treasury oversight and prohibit algorithmic stablecoin like Terra. A pivotal step towards clear US crypto regulation with long-term implication for DeFi and stablecoin users. So etong the Genius Act, yung stablecoin act na to, mga idol, napaka-importante niyan, no?
Napaka-importante niyan. Napakalaking impact niyan sa nating bagong financial system, mga lods, no? So hinihintay natin ano niya, pumasa na talaga 'yan. So ngayon, umaandar naman siya. So June 17 to 21 magkakaroon ng final vote. No? So hintayin natin kung ano yung magiging resulta niyan. Sa tingin ko pasok na 'yan. Mga idol, at isa yan sa magpapataas ng market ngayong week. No? So sana ganun na, tuloy-tuloy pati yung sa Thursday natin. Ano bang date sa Thursday? Check ko nga. 19. Nako. So sakto yung date, no? Saktuhan niya, no? Mga idol, nako, sana magtuloy-tuloy, no? Sumakto sa puzzle. Ito naman, Eric Trump denies role at Tron despite several reports, sabi ni Eric Trump. Labas ako dyan, ha, Justin San, ha. Huwag mo idamay dyan. The statement comes amidst $210 million reverse merge between Tron and SRM pala, Entertainment, and Justin San announcement to take Tron public, no? So laging nakikita ko may pag ini-interview kasama si Eric Trump, si Justin San at yung iba pa, di ba? So parang hindi ko alam kung anong ba't sinabi to ni Eric Trump, no, na dininay niya, no? So ito naman, Japanese publicly traded company Metaplanet, no, officially surpassed Coinbase into Bitcoin holdings. So ang holdings ng public companies to, mga idol, no, yung mga public companies. So nausada na ng Metaplanet yung Coinbase. Yung Metaplanet, mga lods, is parang MicroStrategy sa US. Kumbaga, sa US, MicroStrategy, sa Japan, Metaplanet, parang ganun, no? So, talagang nag-iipon yan ng Bitcoin, di ba? So, ngayon, meron na silang 10,000 Bitcoin. Tapos, eto, salamat kay Kevin Alopio, nagtatag sa akin ng mga news. Pump.pan and its Founders X account are suspended. So, ito, sa Pump.pan, mga lods, ito yung mga ginagawa ng mga meme coins, no? Minsan maraming mga scam o rug pull yung nangyayari dito sa Pump.pan. So siguro na-realize na yun ng X. Tablay na muna natin to, delikado to. Di ba? So hindi natin alam kung ano yung ba't sila na suspended, kung babalik pa ba sila o hindi na. Di ba? Pero para sa akin, goods yan kasi hindi naman tayo ayoko rin naman ng mga ginagawa. Nyo ba na sino ba mga nakapanood nun? Yung Ultimo Bata gumawa ng meme coins dito sa Pump.pan, tas nag-rug pull. 'Di ba? Kumita ng million ata, hindi ko alam eh. Basta sa atin million. No? So ganoon, no. Sabi nga ni Kevin Lopez sa akin dito, wala nang rug, di ganoon, ha? At eto naman, punta na tayo sa XRP News. Eto, good news to, Si George pa nag-news nito. Si George, medyo Bitcoin Max ito si George, Canada approves first XRP spot ETF set to debut June 18, no? The new fund will be available in multiple formats to suit different investor needs, no? So ayan, mga idol, no? Na-approve na yung first XRP spot ETF, no? Sa June 18 magi-start sila. Latest, Purpose Investment is set to launch the Purpose XRP ETF on Toronto Stock Exchange Wednesday, June 18 din, after receiving final regulatory approval from OSC, no? So June 18, mabigat yung June 18, ito naman, ito kasi parang mga idol, hindi, mamaya na nga yan, ito na lang muna tayo. Ito, do the math, sabi dito, no? SWIFT moves 5 trillion every single day. Ito yung volume nila, no? 5 trillion. That's 1.25 quadrillion per year. 14% of that, kasi sabi ni Brad Garlinghouse, 'di ba? Pwede nilang makatch yung 14% ng SWIFT. 14% of that, 175 trillion, no? A year. Mga idol, Brad Garlinghouse estimate was not conservative at all, no? So parang ayan, So mabigat 'yan, mga idol, kung makukuha ng XRP yan, yung volume na yan, medyo matindi-tindi yung pwede mangyari, 'di ba?
So sabi dito, they'll bank the unbank after bankrupting the world. The World Economic Forum's plan to reset the global financial system is no longer a theory. No, pwede kasing mangyari to, cyber attack, digital IDs, satellite finance, all roads leads to XRP and XLM. Sabi dito ni Edo Parina, no, talagang yung sa tingin nga yung iba na babasa ko na yung war ngayon, isa yun sa mga plot, no, kumbaga isa yun sa mga kasama sa plano, no, para ma-reset yung ating global financial system, mga idol, no, isa daw yan. Tas eto naman, sabi dito mga lods, no, they can't ban XRP to take it from retail, no, hindi nila pwedeng gawin yon, but they can collapse the big exchanges, no. So once na nangyari yon, katulad din nangyari sa FTX, seize the assets, no. So kumbaga may XRP ka, kaya lang nag-collapse yung crypto exchange na nilalagyan mo ng asset mo o ng XRP mo. Ano mangyayari? Refund users in USD at the bankruptcy price, no. Kumbawa bumagsak yung Binance, ano ba? Bumagsak yung Binance, nandun yung XRP mo. Pag bumagsak yun, babagsak din yung presyo ng mga nandun. Halimbawa, yung XRP mo nasa $2, di ba? So biglang bababa. So ang gagawin ng mga nila, i-convert nila sa USD. No, yung XRP mo, kukunin nila yung XRP mo, papalitan nila ng USD. So mapupunta ngayon sa kanila yung XRP mo, 'di ba? At cheap price, no? Ayan, no? Retail gets the dollars. No, government walk away with the world currency, which is yung XRP. So kailangan mo you need self custody. No, lahat gagawin nila para makuha yung XRP. So kailangan mo ng cold wallet. Ayun yung sinasabi natin, mga idol, no? Sabi nga dito, meron ng mga ganitong tao. Ayan, pakinggan niyo tong sinabi dito ni Sotoy, no? Parang sinasabi niya kasi dito na wag niyong ilagay yung inyong XRP sa cold wallet. Pakinggan natin, Cryptocurrency owners, you wouldn't put your fucking Tesla stock in a cold wallet, would you? You wouldn't put your fucking GE stock in a cold wallet, would you? You wouldn't put any stock in a fucking cold wallet, so why would you put your crypto in a cold wallet? XRP owners, are you fucking dumb? Look, see this? This is not me, okay? This is for people copying my account, alright? This is me, though. I'm a cybersecurity expert, certified, trained. Let me ask you this question. Would you rather trust, Uphold, Kraken, one of these exchanges, Robinhood, who spent millions and millions and millions and millions of dollars on cybersecurity, or a $25 fucking cold wallet you just bought off of Amazon that's hooked to your fucking unsecure Wi-Fi connection at fucking Starbucks, okay? Where someone just has to push a button and all your shit is gone, no matter what they tell you. So ayun, no? Parang sinasabi niya na wag niyong ilagay sa cold wallet yung mga asset niyo. So sabi dito ni Edo, be aware XRP holders, self-proclaimed cybersecurity experts are now telling people to avoid using cold wallets. Sabi dito, no? This is either the dumbest mistake of the year or the most criminal. Sabi niya, no? When you buy a cold wallet like Ledger, Trezor, or even a budget option, parang mga Tangem, ganyan, your crypto is not stored on the $25 device. It remains safely on the blockchain. Tama yun, mga idol, no? Parang nasa loob ng blockchain yung inyong kasi yung cold wallet, mga lods, kahit mabasag yan, sirain nyo yan, yung asset nyo andyan pa rin, no? Basta as long na alam nyo yung inyong seed phrase, kaya nyo i-open nyo kahit saan, mga lods, no? The device securely stores your wallet keys. Ayun, yung wallet keys mo, no? Giving you full control and true ownership on your digital asset. On the other hand, keeping your crypto on the exchanges means you don't own keys. Tama yun, no? The exchange does. Kasi kunyari, halimbawa tayo nasa BitGet tayo. Although kasi yung sa akin kasi yung BitGet goods naman, mga lods, kasi na
okay sa akin yung mga leader niyan eh, mga mababait eh. Goods na goods. No? Pero sila yung may hawak ng ano nyo, crypto nyo. Kumbaga nasa wallet nila, binabantayan nila, parang ano, yung pera mo nasa bangko, ayan. Ayun na lang, madaling explanation. Kapag nasa crypto exchange, nilalagay mo sa bangko yung pera mo. 'Di ba? So, every time na gusto mong kunin yung pera mo, mayroong mga process para makuha mo yung pera mo. Pero, 'di ba sa bangko nagkakaroon ng chance na pwedeng ma-hold yung pera mo, kailangan mo ng malupit na explanation, 'di ba? Parang may ganun. Hindi katulad sa cold wallet, anytime parang ang pera mo nasa bulsa mo lang, ganun. No? Pwede mong galawin anytime. Ganun siya. No, parang sarili mo yung bangko mo, ngayon, parang self-bank. Ganun yung mangyayari pag nasa cold wallet yung pera mo. That's not the real ownership, sabi, no? And history has shown how risky that can be. See Mt. Gox, FTX, etc. So, ayan nga, di ba, biglang na-bankrupt yung FTX nun. Number 2, biggest crypto exchange in the world yun, FTX, mga lodi, kasi number 1, Binance eh. As long as you secure your seed phrase, cold storage is by far the safest way to hold crypto. Let's stop the misinformation. So, tama yan, no? Sabi ko nga sa inyo, yung iba gagawin ng lahat para makuha yung XRP nyo pag nag-reset na yung financial system natin. So, kung ang inyong mga asset is nasa crypto exchange, di ba? Tapos yung sinasabi pa ng iba, tanggalin nyo sa cold wallet, ilagay nyo sa crypto exchange. Ang lala nun, ha? Ang lala nun sinabi ni Sutoy dito, no? Ito, yung chupol ng sinabi niya, mga idol, no? So, nasa inyo yan. Yung anong gagawin nyo. Pero kung ako tatanungin nyo, sabi ko nga, kung talagang naniniwala kayo sa kaya yung sa akin, yung asset ko nasa cold, yung XRP ko nasa cold wallet, mga idol, no? Wala sa crypto exchange. No, yung trade ko lang ngayon yung nasa crypto exchange na XRP. Pero nilagay ko ni XRP ko sa cold wallet, mga idol. Although maliit lang yun, at least safe na safe yung aking XRP, 'di ba? Yung ibang token kasi syempre parang XRP talaga yung pag-iinitan diyan, mga idol, kung i-reset mo yung financial system natin at mangyayari yung sinabi niya dito na pwedeng atakihin yung mga crypto exchange para makuha ang inyong XRP, papalitan ng US dollar, no? Pero yung sa akin, yung nasa crypto exchange ko ngayon is yung mga iba nating coins, mga lods, no, na binili. Pero yung aking XRP na nilagay ko sa cold wallet, kahit onti lang yun, at least nandun siya, safe na safe, di ba? So sa mga wala pang cold wallet dyan, meron tayong link sa description ng CryptoBilis. Legit link yan, mga idol. Pwede nyo i-link, pwede kayong bumili, nagdi-deliver sila nationwide. Ganun, no? Kung malayo kayo sa office nila. Kung gusto nyo naman sadyain, andyan yung address ng office nila, mga idol. No, ganun lang. Pero kung mapadeliver kayo, mas goods nyo kasi hindi na kayo alis sa bahay nyo, di ba? Ganun lang. So, ito yung last news natin. Panoorin natin ito sabay-sabay. Panoorin lang natin. I think there will be a day when you won't be able to get XRP. And that is when it is game over. I think there will be a day when you won't be able to get XRP. And that is when it is game over. Many of you haven't been here over the long term. These deep state attorneys, they're all in the same group. They're all there to defend what the SEC is doing. They know that they're having these backroom meetings just like they had in Eastgate. That's what they're trying to do, is through regulatory capture to rig the system so that all of them can stay in power and keep their revolving door in the same bullcrap that has destroyed this country. That's what it's about. That's how they all play the game. And that's why they come after people like us. There's something happening in crypto with Trump taking over. There's something happening that is being missed. And it's forming right before your eyes if you're looking out for it. Let me explain to you why I've been here since 2013. It's all about liquidity. As when the time comes and when everything finally gets turned on, that the utility of these things is flowing through them. At some point,
the majority of the speculators will figure out this thing's slowly rising. And now, why would we be on the selling side of a slow rising asset price? Not just going to slow rise, but it's going to rocket. And I think we're going to get to see some crazy stuff into the future. I'm here as a long-term investor in the Internet of Value and what I think is going to change my family's lives over a long period of time. I think I'm right. I think I'm 1,000% right. And this is what I believe right here. Once you realize the liquidity is making XRP a slow rising bathtub of water, at some point, the only sellers you're going to have are going to be people who, well, this is more money than I'll ever have in my life, and so I'm going to just sell now. But the people that So Stellar yun, no? Interstellar pala. So ang ganda ng ano na to, ang ganda ng video na to mga idol, no? Na ginawa para sa XRP. So panoorin nyo, baka makapiright ako. Nga ba, 4 minutes? So ayun, no? Grabe. So titignan natin ngayon, medyo sabi ko nga, pwede siyang mag-consolidate in this range. Diyan. Ha? Pwede pa yung naman yan. Ano na bang date ngayon? June, hanggang June 21, no? Ay, 19. Ako, dito lang pala. No? Dito lang banda, mga idol, yung ating FOMC. So, ayun. Ayun yung news nating umaga, mga idol. Sana na-enjoy nyo. Siyempre, huwag nyo kalimutang i-like yung video natin sa mga umabot hanggang dito. So, mamayang gabi, mag-news ulit tayo. Mamaya tayong gabi magbabasa ng comment, mga idol, no? So, kita-kits tayo. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, no? So, ayun, kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up, what's up? Subscribe to Clubs TV, subscribe to Jablo if you want to subscribe to me, it's a link in the description. And again, if you want to subscribe to me, again, it's a link in the description, again and again and again. So, do you know why am I acting like this? I need to work. Like, I'm not joking, I need to work. Bye. I'm Batman.